Nakahanda umano ang ehekutibo na humarap sa mga katanungan ng mga mambabatas sa muling pagbubukas ng investigasyon sa Mamasapano incident. Subalit giit ng palasyo, may kaukulang batas na dapat sundin kung ipatatawag si Pangulong Aquino sa naturang pagdinig. Nanawagan din ng Malacanang na sana'y hindi haluan ng politika ang reinvestigation ng Mamasapano incident. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Ang kahandaan ng ehekutibo na sagutin ang tanong ng sino mang mambabatas bago pa man magbukas ang Senate hearing sa Mamasapano reinvestigation sa January 25. Kung mayroong nakahandang tanong ang sino mang mambabatas, handang tumugon ang ehekutibo bago pa man sa itinakdang pagbubukas ng Senate hearing sa Enero 25. At malaya ring makapaghahain ng kaukulang kaso o demanda ang sino mang individual o organisasyon na may sapat na batayan. Sinabi ito ng kalihim sa report na bukas ang Senate Committee on Public Order sakaling naisin ni Pangulo Aquino na humarap sa pagdinig. Paliwanag ni Coloma, may kaukulang batas kung nais ng mga mambabatas na ipatawag ang sino mang miyembro ng executive para sa naturang pagdinig. Kung nais ng mga mambabatas na ipatawag ang sino mang miyembro ng gabinete, mayroong nakatakdang patakaran sa Section 22, Article 6 on the Legislative Department ng 1987 Constitution. Nakasaad dito, and I quote, Section 22, the heads of departments may, upon their own initiative, with the consent of the President or upon the request of either House, as the rules of each House shall provide, appear before and be heard by such House on any matter pertaining to their departments. Written questions shall be submitted to the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives at least 3 days before their scheduled appearance. Interpellations shall not be limited to written questions, but may cover matters related thereto. When the security of the state or the public interest so requires and the President so states in writing, the appearance shall be conducted in executive session. Yan po ang tinutukoy na bahagi ng konstitusyon. Bagamat kinikilala ng Malacanang ang poder ng Senado, nauna nang sinabi ni Pangulo Aquino na questionable umano ang pagbubukas ng investigasyon dahil na rin sa nalalapit na halalan. Kami ay umaasa na ang panahon ng ating mga mambabatas at opisyal ng gobyerno ay iuukol sa makatwiran at makabuluhang talakayan sa halip na masayang lamang sa pamumulitika. Dagdag pa ni Coloma, hindi na mainiwang nakabitin ang pamahalaan na nangyari dahil sa maraming pagkakataon naging bukas ang pamahalaan sa mga ginawang investigasyon sa Mamasapano. Sa simulat sa pool, naging bukas at hayag ang pamahalaan hinggil sa mga kaganapan sa Mamasapano. Marami nang naisagawa at nakumpletong investigasyon hinggil dito, tulad ng PNP Board of Inquiry, Kamara de Representantes, Senado at Commission on Human Rights. Pati ang DOJ at NBI at Office of the Ombudsman ay nagsagawa ng sarili nilang pagsisiyasat. Makailang ulit na ring tinalakay ni Pangulong Aquino ang mga usapin hinggil dito sa kanyang mga naging pampublikong talumpati noong nakaraang taon. Enero 28 at Pebrero 6, press conference dito sa Malacanang. Marso 9, interfaith prayer gathering sa Malacanang. At March 26, PNPA commencement exercises sa Cavite. Nauna nang tiniyak ng Pangulo ang pagkakalob ng tulong sa mga pamilya ng nasawi sa Mamasapano. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.